Amen po. So, part 2 na po tayo nito ng ating pong pinagbubulay about Jesus Christ is the true shepherd. Yun po yung ating pinagbubulay. Makita po natin yan sa Matthew chapter 10, verse 1 to 18. Ano? So, ating pong main, ang ating pong main na pinag-uusapan is 10, 11. Yun po yung sinasabi na I am a true shepherd. Yun nasabi dito sa 11. Ulitin po muli, mga kapatid, sinasabi dito sa 11. Sa hindi po nakapakinig no part 1. Sabi niya po rito, I am the good shepherd lays down his life for the sheep. Ito po yun. So ngayon, tingnan naman natin dito yung so, yung what can do to you, sabi rito, what can do shepherd to you. Ito po yung sinasabi. At dun po, sinasabi rito, nakita po natin dyan, na ano po ba magagawa na isang tunay na pastol. Yun po sa ating pong nabanggit na nakita po roon sa 10:11 na kung saan sabi niya rito, sa Tagalog naman natin babasahin, ng MBB naman po. Sinabi niya rito, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So yun po yung napakalinaw dito. Yun po yung totoong shepherd na sinasabi, yung totoong tunay na pastol, wala siyang ginagawa kundi inaalay ang kanyang buhay. Bakit po nasabi ito ng ating Panginoong Jesucristo? Isang pastol po ay, kapag ikaw po isang pastol, kasama mo yan, 24 hours. Yung isang mga pastulan, yung mga tupa na yan, ikaw, kasi nga, ikaw ang tagapangalaga, ikaw ang kasama niyan, at ikaw ang magbabantay sa kanila. So, ibig sabihin doon, mga kapatid, talagang 24/7, diba? Ika nga sabi na 24/7, alos sa linggo, pag sinabi 24/7, basta araw-araw yan, ikaw ang kasama. Kasi ikaw ang nangangalaga sa kanila eh. Siya ang nangangalaga sa mga tupa eh. Sila ang kasama nito. So, ibig sabihin doon, yung buhay niya, para na lang doon sa kanila. Dahil siya nagbabantay, baka sakaling mayroong may mangyari sa kanila, baka sakaling may magnakaw sa kanila, o may mga sa isang kasi mayroong mga raming kalaban diyan, yung mga kumakagat sa tupa, minsan yung mga asong lobo, o kaya yung mga asong gala, o kaya yung mga tigre, o kaya mga leon na sinasabi, yung mga ganoon, pwede siyang kainin, okay, pwede siyang nakawin. So ibig sabihin dito, yung tagapangalaga, siya yung nagbabantay doon sa kanila. So, ano ngayon yung pwede natin ditong ihalin tulad, mga kapatid, sa spiritual naman na buhay natin, tingnan natin. Una nito, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, wala siyang ginawa, kundi hinayaan niya yung kanyang sarili para lang kanino? Para sa atin. Hinayaan niya yung kanyang sarili na alimurain, hinayaan niya yung kanyang sarili na tuyain, hinayaan niya yung kanyang sarili na duraan, hinayaan yung kanyang sarili na hampasin, hinayaan yung kanyang sarili na magbitbit ng krus na napakabigat. Hinayaan yung sarili niya na ipako sa krus. Hinayaan yung sarili niya na napapaya ko, mga kapatid, magbubo ng dugo. Para kanino? Para sa atin yun. Hinayaan niya yung kanyang sarili para kanino? Para sa atin, siya katutubos na lahat. Hinayaan niya yung kanyang sarili, pinabayaan niya yung kanyang katawan, kasi yung kanyang katawan, talagang mangyari na sa ating Panginoon Jesucristo yun, kung saan magdadaan na siya. Pero isipin na lang natin, tayo sa isang tao, isipin mo yung ganong klaseng sa sarili niya, masugatan ka lang ng konti, napakasakit na nun, pero yung nangyari sa kanya, yung paghihirap na dinanas niya para sa atin, napakatindi. Napakatindi, mga kapatid, yung bagay na ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Nakikita po ba natin ito, mga kapatid? Nakikita ba natin ito? Kasi nga, nandito tayo sa mundo, hindi natin ito mararamdaman pa. Pero kapatid, kung alam nyo lang, meron tayong kaluluwa. Minsan, mararamdaman natin yan. Meron tayong kailangan pa na dapat nating ingatan. Alin yun? Yung soul natin. Kaya yun yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ating kaluluwa, ayaw niya na magdating ng panahon na nung naghihirap na tayo dito sa mundong ito, huwag naman sana sa pangalawang buhay maghirap pa rin tayo. Yun yung ibig sabihin dito ng ating Panginoong Jesus na kung saan. Ano bang gusto mo sa buhay? Kung ikaw ay mahirap na dyan hanggang doon ba, gusto mo maghirap ka pa rin?
Kaya yun yung ayaw ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, titignan natin yung istorya. Kaya merong mahirap, merong mayaman. Yung mayaman, yun doon nakikita yung pananampalataya, tunay na pananampalataya ng ating ng tao. Kaya nga nung time ng gano'n, yung nangyari nga doon sa isang mayaman, tsaka kay Lazarus na namatay, sino ang inayunan ng mga anghel? Di ba yung mahirap kasi nakita niya nagdarahop na. Kaya nga, kung titingnan natin mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay mas nakatingin sa atin. Tingnan natin yung nangyari balikan natin nangyari kay Moises, yung mga Israelita. Di ba't ang mga Israelita ay alipin nung naghihirap sila? Pero anong ginawa ng ating Panginoong Diyos? Iniahon sila doon sa pagkaalipin. So, ganun din yung nangyari sa ating mga kapatid. Yung pagkaalipin natin sa mundong ito, kailangan ito ay mapawi na, mawala na ito. Kaya yun yung ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung gusto niyang gawin sa atin. Pero ito nakita ba natin? Naramdaman ba natin? Hindi. Kasi nga, nandito pa tayo sa nakikita natin. Masarap. Uminom ka lang dyan, maglasing ka dyan, magpakasaya ka dyan, napakasarap. Pero mga kapatid, yung buhay po ba natin, ano mangyayari sa buhay natin after nito sa mundong ito? Yung iba kasi hindi naniniwala, pero meron talaga mga kapatid na nangyari na yan. Sa isang namatay, isang mayaman, nakiusap siya doon kay Abraham, nakikiusap siya kay Lazaro na bumaba doon at ipahayag sa kanyang mga kapatid para hindi niya ito madanas. So, yun yung bagay na dapat na iwasan natin. Yun yung dapat na bagay na tingnan natin mga kapatid, yung buhay natin sa second life. Kung okay na sa'yo rito, akala mo lang yun, okay na, masaya ka na rito. Pero hindi kapatid, yun yung ayaw na mangyari ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga itong sinasabi niya, natatandaan niyo ang kanyang mga disciple. Mamalagi ka, at sabi niya doon, mag-share kayo ng gospel at mamalagi kayo doon ng ilang araw. At huwag kayo doon pumunta, huwag kayo maghahag ng salita sa mga kalsada. Kasi nga, pagdating sa kalsada, baka hindi na seryoson, isa pa ron, mga time nun, dahil napakahigpit. Pero ngayon, ginagawa ang sabi ng Panginoon Kristo, pumunta mismo sa bahay, nandoon. At kung sino yung tatanggap sa'yo, at ipagkalubon sa kanila yung kapayapaan, maghahari na, ang karya ng Diyos ay pupunta na at makakamtan na nila. So, yun yung bagay na gusto ng ating Panginoon Kristo, no? At pagkatapos pa, ano pa mga kapatid? Ang gusto pa ng ating Panginoon Kristo, kung sino yung tumanggap sa inyo at bigyan nyo sila ng pagpapala o basbas pero hindi tatanggap, anong sabi niya? Hayaan mo sila. Kasi yung mangyayari sa buhay nila, kung mararanasan nila, yung nangyari ko, alam niyo yung nangyari sa Sodoma at Gomora, mas matindi pang dadanasin nila. Kasi noong mga time na yun, ang Sodoma at Gomora, yun yung nagpaulan ng asupre, ang Diyos. Kaya yung mga tao doon ay namatay at naglaho yun na parang abo. So, mas matindi pa ron ang dadanasin. Kaya ngayon sinasabi rito, yun nga sa ikalawang buhay, yung wala ka ng katapusan na paghihirap, yun yung ayaw ng ating Panginoong Jesucristo na mangyari at ating Panginoong Diyos sa buhay natin. So yun po yung mga kapatid, yun yung sinasabi rito ng ating Jesucristo. So ano pa po doon? At tungkol naman po doon sa ship. Sino po ba yung ship na sinasabi rito? Ang sinasabi po rito, na ng ating Panginoong Jesus, kung talagang babalikan po natin, ang talagang ang layo nila ng ating Peso Kristo dito, kung titingnan natin yan doon sa Matthew chapter 15 verse 24, sinasabi po dyan, tingnan natin mga kapatid para makita natin. Sino ba yung ship na sinasabi rito ng ating Panginoong Kristo? Ang sinasabi rito una ay makikita natin 15:24. Eto kapatid, Eto yung time na merong nakikiusap sa kanya na isang ahentil na babae na pagalingin yung kanyang anak. Dahil sinasapian ito ng demonyo. Pero ang sabi rito ng ating Panginoong Jesucristo, He answered, I was sent only to the lost shepherd of Israel. So, ang sinasabi ito, unang layunin dito ng ating Panginoong Jesus sa ship na sinasabi niya, ay mga Israelita lang. Pero nung time na may lumapit sa kanyang hentil, ito yung nangyari. And the woman comes and knelt down before him, Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and most into the dogs. Ito yung sinasabi, yes, it is, Lord. She said, even the dogs are eat crumbs and that fall from their masters at table. So, and Jesus said to her, woman, you have great faith.
your request is granted, and her daughter was healed at the moment. So, ibig nyo, kita nyo hindi lang sa sinasabi nila, ito yung ginagamit nila, akala nila, sa Israel lang ang sinugo ang ating Panginoong Jesus, pero hindi. Sa lahat to mga kapatid, sa mga hentil din to, ito yung hentil na sinasabi, ito hindi mga Jews, hindi ito mga Hudyo, at hindi ito mga Israelite, Kaya mga kapatid, ang kaligtasan po, ang sheep na sinasabi, hindi lang po sa mga Israel, ay para din ito doon sa mga tao, sa mga sheep na katulad natin, nangangailangan, na tayo ay nawala sa salita, na kung saan sa kautusan, sa Diyos, na kung saan sino yung kinikilala natin Diyos. Kaya nga isa pa ito sa ating pagbubulay-bulayan, bigyan natin din to yung sheep na sinasabi. So, sino ba ang Diyos na sinasabi dito mga kapatid? Sino ba ang kinikilala ng Diyos dito? Kasi nga, ang Panginoon Kristo, sa Israelite lang, sa Israel lang siya isinugo ng Diyos Ama sa mga nawawalang tupa na sinasabi dito, the lost sheep. Pero nung time na may lumapit sa kanya na isang hentil na yun, humingi ng kagalingan para sa kanyang anak, ito ay pinagaling niya. So yun ang ibig sabihin dito mga kapatid. Hindi lang ito para sa mga Israelita, ito ay para sa pangkalahatan. Ang sinasabi rito ang kaligtasan. Ang kailangan lang dito yung faith na sinasabi, yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon, sino ba ang pinananampalataya natin mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesus po ba o ang tao lamang? So, yun po yung question mark na dapat itanong natin sa sarili natin. Kaya ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo? Ito yun. Ito yung lost sheep na sinasabi. Tayo, na hindi natin alam na tayo yung nawawalang tupa. Isa tayo doon sa nawawalang tupa, mga kapatid. Kaya yun po yung sinasabi dito ng pinapaya ng ating Panginoong Jesus dito na kung saan. Sino ba yung pinanampalatayanan? Sino ba yung Diyos? Sabi niya, ang ating Panginoong Jesus lamang. Wala nang iba. Hindi tao. Kundi siya lamang. So, saan natin makikita nyo? Sa kanyang salita lamang dito sa ating pagbulay-bulayan. Ito yung makikita natin sa Gospel of Jesus Christ. Doon po yun makikita natin sa from Matthew, Mark, Luke, and John. So after nung gawa kasi mga apostol na to, yung ginagamit ng ating mga alagad niya na, yung ginagamit ng ating Panginoong Jesus para naman maghayag, yun yung binigay niya na ng mag-evangelize, baptism, at mag-disciple, ito yung kanyang itinuturo. Ito minsan yung ginagawa. Ito yung sheep na sinasabi, kaya nga tayo ang sheep na nawawala. Tayo, ikaw, mga kapatid mo, mga anak mo, kayo yung sheep na gustong maabot ng ating iligtas ng ating Panginoong Jesus. So tayo yon mga kapatid. So tungkol naman doon sa the true shepherd, balikan natin yung true shepherd na sinasabi. Ang sinasabi dito, yung gatekeeper na sinasabi, ang gatekeeper na sinasabi, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Dahil siya yung sa kanya, bago pa tayo makarating doon o pupunta doon sa heaven o sa kalangitan o sa kaluwalhatian, ito yung buhay na walang hanggan. Kailangan magdaan tayo doon sa gate shepherd, gatekeeper na sinasabi, yung sinasabi na gatekeeper. Sino yung ating Panginoong Jesus? Ito minsan yung hindi inaunawaan ng iba, minsan itong ginagamit nila. Ang sinasabi nila, inaangkin nila yung tunay na pastor, yung tunay na pastol. Hindi ang ating Panginoong Jesus po, ang tunay na pastol. Ang tunay na pastor, ang ating Panginoong Jesus po. Yan sinasabi sa gatekeeper. Wala tayong ibang dadaanan kundi siya lamang. Walang iba, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. So kaya, tingnan natin wag natin angkinin ito. Ito sa mga nakikinig nito, wag natin angkinin na tayo yung kaligtasan, hindi ang mga pastor o kung sino man yung naghahayag ng salita ng Diyos, hindi. Ang tunay na ang kaligtasan, ang gate na ating, ang magbubukas sa atin ay ating Panginoong Jesus. Walang iba. Yun po yung sinasabi niya doon sa, mag-extend po ako mga kapatid ng oras dito sa part 2 natin. Ang sinasabi rito ay doon sa 10.3, tingnan natin sa 10.3, no, mga kapatid.
Tingnan natin sa chapter 10, verse 3, nandyan. Sabi dito, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Ito yung tatandaan natin, ang ating Panginoong Jesus lang ang nakakakilala sa atin. Walang iba. Sa iyo, sa kapatid mo, sa anak mo, walang iba. Kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Kaya nga, sinabi niya, tatandaan ulit natin, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa aking Ama, sa Diyos Ama, sa kalooban ng aking Diyos Ama, ng Diyos Ama. Yung sinasabi niya doon. Tingnan natin sa Matthew chapter 7, baka magkamali tayo, pero iisa lang yung sinasabi niya dito sa Matthew chapter 7, verse 21. Ang sinasabi dito, tingnan natin, not everyone who says to me, Lord, Lord, I will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ito yung talagang pinag-iingatan ko, mga kapatid. Ito yung talagang iniingatan ko. Tinatawag sa Tagalog, mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag sa kanya, baka pagdating doon sa gate na sinasabi, sino ba yung kinikilala mong pastor? Ay, yung pastor po namin. Ay, wala na, sablay ka na doon. Pag ganun ang nangyari. So, 7:21 ang sinasabi rito. 7:21, ito sa Tagalog, mga kapatid, sa MBB. Tingnan natin, ha, para makitaan. Para magkaroon tayo ng maliwanag sa atin Tagalog. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun po sinasabi kong Tagalog kanina. Ng aking Ama na nasa langit. Kaya ito po ingatan natin, mga kapatid. Mamaya-maya pagdating doon, sino yung nag-utos sa'yo na ganyan ang gawin mo? Sino yung nagsabi sa'yo? Si pastor po, sablay na tayo. Sablay na tayo dyan. Saan dapat? Sa salita ng Diyos, dito po tayo. Sa salita ng Diyos. Kasi alam niyo kung bakit na naging problema. Ito naging problema natin. Inaangkin nila na sila. Sila yung tunay na pastor. So doon pa lang, mga kapatid, mawawala na. At sinabi ng ating Panginoon Kristo sa John 23, sino ang guro? Sinasabi niya rito. Tinatan sa 23, para makita natin. Kaya itong iniingatan ko, mga kapatid. Itong iniingatan ko, sabi niya rito. But you are not to be called rabbi, sabi niya dito, for you have one teacher, and you are all brothers, magkakapatid lang. And do not call anyone on earth father, for you have one Father. So sinabi niya doon, ano sabi niya doon? And He is in heaven, nor are you to be called instructors, but you have one instructor, the Messiah. Sino po yun? Ang ating Panginoon Kristo. The greatest among you will be your servant, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So ito yung, mga kapatid, kaya hindi natin pwedeng pangunahan. Ito yung nagiging problema eh. Mag-share ka ng gospel, tapos dadagdagan mo. Malinaw na malinaw sa salita lang ng Diyos. Kung sino ang magbawas, magdagdag, matinding kaparusahan, mga kapatid, mawawala pa sa iyong buhay na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Mawawala ka doon. Kaya, once na mag-share tayo ng gospel, tingnan natin sa salita lang ng ating Panginoong Jesus. So, yun po yung tunay na gospel, na kasi siya po yung talagang nagdala ng salita para po may paliwanag. Kita mo ang mga Israelita, mga Pharisees, hindi nila nauunawaan ito. Yung sinasabi ni Jesus Christ, bagamat veterano na sila,
Eh ikaw, pastor ka, mas veterano ka pa ba sa mga pariseyo? So yun po yun mga kapatid eh. Sa Old Testament po sinasabi dito yung kautusan ni Moises. Sa Old Testament po ito, yung kautusan pa ng mga panahon na yun. So yun po mga kapatid, at puputuloy ko po muli, magkakaroon na lang po tayo ng part 3 sa other teaching po. So ito po yung puputuloy ko na po, na umabot na po ko sa 20, hindi ko po natapos mga kapatid.